Ano nga ba ang dapat nating itanim? Short-term crops or long-term crops? Ang sagot, depende po sa iyo kung ano yung goal mo. Kung gusto mo mabilisang pera, papasok ka sa short-term crops or yung tinatawag nating cash crops. Ano nga ba yung mga cash crops natin? Diyan papasok yung pichay, kamote, sitaw, or mga vegetables, palay, basta below 4 months, tawag doon cash crops or short-term crops. Now, if you want a sustainable farming, yung tipong kahit matanda ka na, hindi mo na kayang magtrabaho, may kita pa rin pumapasok sa'yo, you have to plant long-term crops. No? Ang good news, hindi mo kailangang mamili sa kanilang dalawa. Kailangan mo lang maging wise sa pagtatanim mo. For short-term crops, magtanim ka talaga ng mga vegetables para makafinance ka sa mga long-term crops. Kasi ang long-term crops, 5 to 10 years mo pa sila mapapakinabangan. Now, kailangan mo ng cash flow para may pang-maintenance ka sa mga long-term crops mo at meron kang magagamit sa mga daily needs mo. So, kailangan mong magtanim ng short-term crops. Now, sa long-term crops, kailangan magplano ka na. Alamin mo kung ano nga ba yung mga dapat mong itanim para magkaroon ka pa rin ng income kahit hindi mo na kayang magtrabaho. So, ano nga ba ka-farmer yung magandang itanim? Mag-suggest ka naman. So, ang masasuggest ko po sa inyo, magtanim kayo ng nyog. Kasi ang nyog, within your lifetime, papakinabangan mo po. No? Pangalawa ay fruit-bearing trees. So, durian, mangosteen, guyabano, mangga, at madami pang iba. Magpipili ka na lang dyan. Basta kakasya sa lupa mo. Kasi yan ay pakikinabangan mo habang buhay ka pa. So, tanungin kita, anong mas magandang itanim? Short-term crops o long-term crops? Ano yung mga pananim na magandang itanim? Comment down below.